Ayan. Um, Ngayon ay November 27, 2023 at ang oras ay ano na bang oras? Ito yung problema sa oras, no? 9:12 p.m. Uulitin ko, November 27 at 9:12 p.m. Okay. Una at higit sa lahat ay nais ko munang muling itataas aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat, no, sa apat na elemento na ito, elemento ng tubig, elemento ng apoy, ng hangin at ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Okay. Bago ang lahat, sa pagkakataon na ito ay nais ko munang pasasalamatan lahat ng mga grupong sumusuporta, tumutulong sa akin, sa mga grupo ng espiritual, mga individual person na mga espiritual. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat sa pagtangkilik at sa pag-shares ng aking mga video. Gusto ko lang liliwanagin na itong pagba-vlog ko ay hindi po para magkaroon ng maraming mga likes, kung ano-ano pa dyan, ng mga papuri, ngunit bagkos nawa, no, ay ito ay makapagbigay ng karagdagang kaalaman sa inyo at bilang paalala na rin. Okay, mga minamahal ko mga kapatid, no, marami na po ang kaliwat kanan ang nangyayari sa atin, no. Ayan na yung dumating yung sukdulan, no? Kasi alam niyo mga mahal na kapatid, ang aba ninyong lingkod na si Lidimin Canuto ay hindi po ako nagpapahayag sa inyo na magpakilalang bilang queen o whatsoever dyan. Ngunit nagpapakilala po man ako sa inyo ay bilang aba ninyong lingkod, no? Kaya lagi kong sinasabi, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Okay, alam nyo sa totoo lang, ito yung sinasabi ko sa inyong lahat na nakakalungkot lahat ng mga nangyari sapagkat in our part, personally, and with Sultan, the real Sultanate of Sulu, ginagawa namin lahat ng abot ng aming makakaya, no? Para sa kahayagan ng kaliwanagan. At abangan ninyo ang video, no? Pinadala ng the real Sultanate of Sulu. May konti lang akong inaayos, no? Abangan ninyong video na yan. No? Talagang lahat na, no, yung mga kalihim-lihiman ng tago ng mga kalihim-lihiman ay talagang isinisiwalat na natin yan. Ngunit sa gabing ito ay ako'y nanalangin sa Panginoon sapagkat si Lidimin ay ganun talaga, no. Ito yung sinasabi ko na in the previous my vlog na ako'y natatakot mismo sa aking sarili sapagkat baka hindi ko na makilala ang aking sarili, hindi dahil sa ako'y nasisiraan ng bait, subalit datapwat ako'y natatakot sa aking sarili na balang araw hindi ko na makilala aking sarili sapagkat kung ano ang tama at ang mali ay mali, no? Walang kapatid, walang kadugo sa kadugo. Ngunit subalit datapwat, gusto kong liliwanagin na yung sinasabing pag-ibig, no? Sa ngayon po ay nandyan pa yung pag-ibig. Alalahanin natin na lahat ng mga bagay ay may tamang mga kapanahunan, no? At itong ibabahagi ko sa inyo ay sukdulan na ang tamang kapanahunan, tama na, tigil na. Okay? Darating ang panahon na bibigyan ko na rin ng time ng aking sarili at masakit man sa akin, no? Nawa, katulad ng sinabi ko, nawa sa araw na yan ay hindi ko maipapangako sa inyong lahat na makakabalik ako o nandyan agad-agad ako sa inyo. Depende ito sa ano man ang iutos sa akin. Ngunit nawa sa araw na yan lahat ng mga kapatid ay magkikita tayo ulit. Okay, para sa lahat ng mga minamahal kong kapatid, kahit sa mga sabihin natin mga naging katunggali, no? Sapagkat sa panahon ngayon ay labanan ito ng dalawang kaharian. Kaharian ng kadiliman at kaharian ng kaliwanagan. Katulad ng mga sinasabi ko, mga mensahe ko na yung mga iba naman nating mga kapatiran,
ay naging mensahero din naman sila, naging sugo din sila, no? Ngunit sa balik datapat, hindi lang nila nakayanan ang mga bagay-bagay sa kanilang sarili sapagkat siguro yung iba na pressure na rin. Pangalawa, dinaig ng espiritu ng kadiliman. Pero sa gabing ito, meron akong nais ibabahagi sa inyo na ito man, no? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, alam ko maraming nagpapahayag, no, ng salita ng Diyos. Alam ko yon. Ngunit sa gabing ito, katulad ng sinasabi ko, si Lidimin, no, ay hindi naman ho ito expert pagdating ng Bible. Pero once na magdikta yan, ay wala rin naman po ako magagawa, kundi kailangan kong ihayag. So, sa dami na kasi ng mga nangyayari, so hindi natin may iwasan, no, na minsan magpalitan ng mga salita laban sa ating mga kapatid. Ngunit sa gabing ito, meron akong ibabahagi sa inyo at makikita ito sa Mateo chapter 18 verse 1. May pamagat itong sino ang pinakadakila. Okay, Mateo chapter 18 verse 1. At kailangan ko munang gumamit ng pang-apat na mata. Sorry, ha? Charot, bagay ba sa akin? Okay? Mateo, no? Actually, nilagyan ko na ng mga palatandaan yun eh. No? Sa Mateo chapter 18. No? Saan na yon? Ilagyan ko na yun ng mga tanda para mabilis. No? Hay, nako. Dali lang ha. Okay. Nakalagay dito sa Mateo chapter 18 verse 1. Okay. Bakit ito ang binahagi ko sa inyo? Sapagkat ito po ang dinikta sa akin sa gabing ito. Alam ko marami ang nagbabasa ng Bible. Ngunit ito ay naaangkop sa lahat ng mga nangyari. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga taong nagbabato sa atin na hindi maganda, ipanalangin na lang natin sila. Minsan nagbibiro pa nga ako, ipatawas ninyo. Kung hindi madalas sa tawa sala, ipag-pray over ninyo. Okay? Alam nyo na kung sinong sinasabi ko. Okay, sino ang pinakadakila? Kasi, di ba, masakit isipin kasi bilang tao minsan, no, ay hindi mo maiwasan na sumagot na, dahil sobra na rin. Ngunit sana hindi natin ito makalimutan. Mateo chapter 18 verse 1, nakalagay dyan, sino ang pinakadakila? No? Okay. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Kristo ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Okay. Tumawag si Jesus ng isang bata. No, pinatayo sa gitna niya at sinabi, tandaan ninyo, okay? Kapag hindi kayo magbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Number 6 or number 4. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. So, kailangan pala natin minsan magpiling bata tayo, no? Magpakababa, no? Yung anuman ang mga kaalaman natin ay we need to kailangan din natin magpakababa, no, kahit anong rulong natin. Kaya nga dito sa panahon ng mga implementation na ito, ang isang mangmang ay gagamitin upang hiyain ang mga nagmamataas, no? Napakaliwanag niyan. Sino ba ang pinakadakila? Yung mga nagpapakumbaba, no? Yung iba sobra kasing sa sobraan ng katalinuhan, sa sobra ng pinag-aralan, hindi na marunong magpakumbaba, no? Yan na lang siya, laging lahat ay tama, no? So ito po yung ito po yung mensahe ngayon. At saka mga minamahal ko mga kapatid, nakakalungkot, nakakasama lang talaga ng loob dahil minsan sa buhay natin, may mga tao tayong nakilala, no? Kahit bagong nakilala, pagkatiwalaan mo, ngunit meron talagang mga taong abusado, but bahala na ang Diyos, okay? Ito pa, kasi
Sa panahon ngayon, hindi na maiwasan, no, iba't ibang grupo, ayan na yung mga bagay na mga pagkakataon na hindi natin maiwasan. Ngayon, ito ay ibabahagi ko sa inyo sapagkat ito po ang leadings ngayon, no? At makinig kayong maigi dahil meron ako idudugtong sa inyo. Mga sanhi ng pagkakasala, kasi alam ninyo, ang tao, sa isip pa lang, lalo na sa salita at sa gawa ay nagkakasala tayo. Kaya ingatan natin ang ating mga sarili. Hindi ko naman sinabi na perfect tayo, maging si aba ninyong lingkod, minsan nakakapagsalita din ito na hindi na pala kaaya-aya sa inyong mga pandinig. Okay? Sanhi ng pagkakasala. Mateo chapter 18, verse 6. Ano bang sinabi dito? No? 18, verse 6. Actually, binasa ko yata ito, no? Ito, mga sanhi ng pagkakasala. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y, no? Bitinin sa liig ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dapat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa na maliliit na ito na ang mananampalataya sa akin. Alam niyo minsan itong mga nangyari sa atin, ano? Minsan magiging sanhi ka ng pagkakasala at lagi niyong tandaan, mas malaki ang pananagutan ng isang tao na nagiging sanhi ng pagkakasala. Halimbawa, sa isang pinuno, no? Babalik ta rin niya ang kanyang kawal, no? Kahit pinuno ka, no? Babalik ta rin mo yung kawal. Siyempre, hindi mo maialis sa damdamin ng isang tao nagsagalit hanggang maggantihan. So, hindi magiging masama ang isang tao kung hindi rin nagiging sanhi ang kanyang kapwa. Ito po ay may kinalaman just like ang Medusa, no? Yung babaeng maraming ahas ng ulo. Si Medusa ay isa po siyang masunurin na alagad ni Queen Athena, no? Sapagkat itong babae nito ay maganda, matalino, nagustuhan po siya ni Poseidon, no? Itama niyo lang ako kung mali yung pagkakwento ko, no? Nagustuhan siya ni Poseidon hanggang sa siya ay ginahasa, no? Ginahasa siya hanggang hanggang sa nagdalang tao siya. Sa sobrang galit ni Athena dahil akala niya nagtraidor si Medusa sa kanya, ito ay kanyang isinumpa, no? Isinumpa niya si Medusa. Bilang paghihiganti ni Medusa ay naghimagsik siya, no? At sa pamamagitan nun, marami siyang taong napatay. So, nagiging sanhi si Athena ng pagkakasala ni Medusa sapagkat dahil dito sa mga bagay na yun, isa sa mga sanhi ng pagiging masama o naging masama si Medusa ay yung pinaratangan siya. Walang pinagkaiba ngayon sa mga nangyayari. Dahil dyan sa mga accounts, release, no? So, kapag ikaw ay magiging sanhi, no? Dahil sa galit ng tao, no? Na ang tao na nga nagmalasakit sa'yo, ang tao na nga nagbuwis buhay para sa'yo, tapos gagawin mo pang masama, gagawin mo pang scammer, gagawin mo pang terorista. Ngayon, kung may pumasok sa utak niya, ang tao kasi nagkakasala na. So, sino ang mas may pananagutan? Yung nagbintang o yung pinaratangan? No? So, mag-isip kayo. Okay. No? 18:1. Tapos tatapusin natin to, no? Kasi kailangan kong tapusin ito. Okay? Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong magiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakikilabot-kilabot ang sasapiting ng taong pinanggagalingan nito. Nako, lagot, no? Ito na yung sinasabi ko na lahat ng mga nangyayari, no? Kaya yung mga divine government na yan, no? Mag-isip tayo ng maigi. Mahiya tayo sa ating mga sarili. Magdeklara na uupo tayo sa divino gobyerno ng Diyos. Pero sa ating mga pag-uugali, ang daming kapintasan, no? At magiging sanhi ka pa na maging masama yung kapwa mo. Kaya medyo isip-isip pag may time. Okay? Number 8. Kung ang iyong kamay o paa ay magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa
kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay, no? Kung ang mata mo, no, naman ang siyang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa naman dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno, no? Kaya ingat mga kapatid na hindi tayo ang magiging sanhi ng pagkakasala ng iba, no? Magkakasala talagang iba sa gigil ng mga taong mapagkunwari, no? Ay nako, ang hirap, no? So yan po yung mga mahal na kapatid, no? At maraming nagpakabanal-banalan ngayon, no? Kaya ako binabatikos ako. At hindi naman ako nagpakilalang queen, no? Kahit princess. Yung princess na sinasabi ko, that is the part of my name according doon sa documents. Not princess in the kingdom na pinagsasabi nyo. Kayo talaga mga ingatiro kayo, no? So alam ninyo, meron din ako yung ibabahagi sa bunga makilala. Kasi marami na nagpipretend ngayon na talagang akala mo kung sinong banal-banala, no? Ay gumagamit yun ng Satan Diyos. Kasi alam niyo ganito yun eh. Ako, bilang si Lidimin Canuto, hindi pa ninyo ako nakilala, hindi pa ako nagaganito. Nagtitiktok na talaga ako. Yung pagsayaw-sayaw ko, bahagi yan ng exercise ko. Hindi na nga ako nakapag-exercise eh. No? Galaw-galaw ba para hindi maagang pumanaw? At saka, alam ninyo, kung kahit anong sasabihin ninyo na kung ano-ano na dahil sa pagtitiktok ko, sasabihin ng iba. Kaya nga tinagurian ako nila ngayon, TikTok queen. At least hindi ako nag-angat ng sarili ko. Alam ninyo, yung mga nakikita yung pagtitiktok ko, na nasasabihin ninyo na yan ba ang spiritual? Tingnan mo naman yan, nagsasayaw-sayaw. Alam ninyo, nga naman no, nag-i-enjoy mo na ako dito sa planeta ninyo. Kasi pag bumalik ako sa planeta namin, no, ang sabi nga ni the real Sultanate of Sulu, kasi may nagtanong sa akin, saan yung planeta? Natawa na lang si the real Sultanate of Sulu, kasi ang sabi ni the real Sultanate of Sulu, pag bumalik na yan doon si Lidimin, wala na yung disco doon, wala nang sayaw. Tama siya, no? Walang sayaw doon, walang disco, walang TikTok. Kayong pagtitiktok ko dito sa mundo ninyo, ng planeta ninyong magulo, nag-enjoy lang ako kasi walang TikTok doon. Alam naman doon sa langit, magti-TikTok ako, di batukan ako ng Panginoon. No? Nandito pa ako sa planetang Earth. Kaya nag-i-enjoy muna ako pag-exercise. No? At saka, ikumpara ninyo naman ako sa iba. Yung iba balot na balot, no? Sorry ha. Pero yung iba, di ba? Akala mo kung sino mga nakasuot ng puti. Kulang na lang si Tsakadal. Alam mo yung si Tsakadal, nagaganon si Tsakadal. Kayo talaga, mga pasaway kayo. No? Wag ninyo kung, sige, sabihin man natin, no? Kahit ako ang nagiging katitisuran ninyo dahil sa mga pagtitiktok ko na yan, pagsayaw ko na yan, ngunit ako ang babae nagdala ng mapait, no? At mapakla sa inyong panlasa. Ngunit yung mapakla at mapait na yan, yan ang magbibigay ng kagalingan sa inyo. No? Lalo na doon sa mga nabiktima ng mga nagpapaasa mga release at higit sa lahat yung mga nagpakilalang Diyos, ako magbibigay ng karaang buhay, ako ang Panginoon, nako, ewan ko sa inyo. So, yun po yun, no? Yun po yun. At saka the way I talk, natural lang yan. Hindi kasi ako katulad ng iba. Akala mo kung sino mga banal. Pero in kaloob-looban, ilulunod na pala kayo sa mga kumunoy. Just because sa magaganda nilang promise, no, na ganito ka, bibigyan ka ng mga kung ano-ano, no? At least si Lidimin, nagsasalita ng ganito, prangkahan. This is me. Ako ito eh. No? At para walang gulo, bago ko makalimutan at bago ko mag-continue dyan, no? Para siguro, kasi ito experience ko eh, no? Gracias. Mabuti pa, alam nyo kung naguguluhan kayo sa mga sarili ninyo, kausapin ninyo si Inang Nini Lamataw Lios. Si Inang Nini Lamataw Lios, no? Marami din kasi nagpakaina ngayon eh. Alam niyo ang tunay na ina,
nagkukorek, nagdidisiplina ng anak. Si Inang Nini Lamataw Lios, no? Lagi kong sinasabi yan, siya ang tinawag kong spirit geology, no? Spiritual genealogist kasi ano niya kung anong klaseng, bakit ganyan ang pag-uugali natin, no? Kaya doon sa best friend ko dyan, no? Magkonsulta ka, kaysa magkonsulta ka dyan sa Aram Akdam Aksadam mo, no? Baka sakaling maulian ka, no? Kasi alam ko matino ka eh. Alam ko sa totoo lang, pangalanan ko na, sa totoo lang Ate Ellen, alam kong matino ka, pero dinaig ka, no? Sana Ate Ellen, walang ibang solusyon kundi magpakumbaba. Nawa ang espiritu ng katotohanan, no, katwiran, kahayagan, kapatawaran at pag-ibig ay mangibabaw sa ating lahat, no? Ako man, kung ano man ang pagkakamali ko, the way I talk, ganun si Lidimin kasi masakit magsalita, pero sinisigurado ko yan, no? Masakit man sa impalita, sinisigurado yan. Hindi ko kayo pinapahamak, no? Kaya para ma-determine natin ang ating mga espiritu, kasi para tayong mga kaluluwang hindi mapalagay, no? Hala, laban dito, laban doon, bangayan dito, bangayan doon. Suriin natin kung anong espiritu ang nagaano sa ating mga sarili. Kausapin ninyo si Inang Nini Lamataw Lios. Kaya ko siya tinawag na spiritual genealogy kasi ma-determine niya, no, kung bakit ganyan, no? Ang ating kasi labanan ng spiritual. Alam niyo yung ating, just like for example si Lidimin, no? Mga espiritu yan na pumapasok sa katawan. Pero pagsikapan natin na hindi tayo pasukan ng espiritu ng kadiliman, no? Kausapin ninyo si Inang Nini Lamataw Lios, no? At kung mayroon mang mga sa sarili natin ay medyo sablay-sablay, at least may tutuwid natin, no? Nandito tayo sa kapanahunan no? So, sinasabi ko sa inyo, bago ko makalimutan, ipagpatuloy ko muna, no? Sa bunga makilala, kasi ito yung sinasabi ko sa inyo na, yung bang nagbanal-banalan, okay, makikita ito sa chapter 12, verse 32 to 36, no? Okay, asar ka na, Mateo chapter 12. Ito, si Mateo chapter 12, verse 32 to 36. Okay. Sa bunga nakikilala, okay? Number 32, ano bang sinabi dito? Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakilala ang puno, no? So, yung iba, yung mga ibang grupo, sasabihin mo mga terorista, yung mga humiwalay sa'yo, ngayon, pinaratangan mong terorista, no? Yung mga tao na yan, hindi na kasi kaya ang mga pinaggagawa mo, no? So, kung sasabihin mong terorista yung mga tao na yan, edi terorista ka rin. Kung anong puno siyang bunga, pero hindi itong mga taong ito, nauntog kasi itong mga tuwi. Okay? Paano kayong makakapagsabi sa mabubuting bagay, gayong kayo'y masama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siya ring sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puso ng kabutihan ay puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso, no? Kaya sikapin natin mga mahal na kapatid. Alam nyo, sa totoo lang si Lidimin, sa Diyos na lang ako humingi ng kapatawaran, no? Kasi laban ito Sa totoo lang, sikapin natin na malagpasan natin ang laban ng bawat isa. Spiritual battle, no? Okay. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Okay? So, napakaliwanag yan. Sana mga kapatid, no, mag-isip-isip tayo. Kaya, para doon kay Ate Helen Abdul Rajak,
Noon pa kita sinasabihan, Ate Helen Inantay mo kasing lumala ang sitwasyon. Pero hindi pa naman huli ang lahat. At wag mong pagbintangan, no, doon sa video mo itong last, na yung sinabi mo na yung pag-release ay may humaharang sa'yo at ito yung mga tao, naging dati mong tao, wag mo silang pagbintangan. Ikaw po kasi ang nagdeklara na mag-release. Ako hinahayag ko at yung sinasabing ang bagong lipunan, no? Para sa kalaman ng lahat, hindi po kay Ate Helen yan, no? Lahat ng commodities na yan po ay patibong o yan, patibong yan para doon sa mga taong makikialam without the proper authority at doon para makilala kung sino ba talaga ang pinag-iwanan ng mga bagay-bagay. Ganun pa man, mga minamahal kong mga kapatid, ano ba ang sinabi ko sa inyo? Lahat ng mga material na bagay na yan is nothing, no? Hanggat hindi natin unahin, hanapin ang katotohanan, ang kaharian ng Panginoon, ang katwiran, no? Dahil lahat ng mga yan, ng mga pinangarap ninyo mga bagay-bagay, idaragdag sa atin yan. At tama ang sinabi ng The Real Sultanate of Sulu, kung gusto natin na maging maayos ang buhay natin, ibalik ang kaharian ng Panginoon, ang Maharlika Kingdom of God. No? Walang sinabi ang The Real Sultanate of Sulu na tanggalin niyo yung tarpaulin ni Pulana ni Pulano at ipalit ninyo ang aking mukha. Wala. Kung hindi, ipakilala, no? Ipakilala ang or ibalik, no? Ibalik ang The Maharlika Kingdom. At abangan ninyo, kasi kagaya na tinawagan ako, dapat meron akong ipopost or iba-vlog, kaya lang meron lang akong kunting inayos. No? Abangan ninyo yan. No? Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapatawaran, kaliwanagan, at pag-ibig. No? Because love conquers at all. No? Ako mga mahal kong kapatid, sometimes, no? Para doon sa mga ibang ka-group chat ko, ganun mag-fight, silidimin, but deep inside, hindi po ako marunong magtanim ng galit sa tao. Pero wala lang din po akong panahon makipagplastikan, no? Itong mensahe, itong gabi na ito, maging ang aba ninyong lingkod ay inaamin, no? Maging itong binabasa ko, maging ako, tinamaan ako dito, no? Maging ako, tinamaan ako dito, no? Lalo na yung sino ang pinakadakila. Kasi alam ninyo, hindi ko naman lagi ko naman sinasabi sa inyo na I am not a perfect, no? Pero once na banatan mo ako, no? Ididipinsa ko at lalo na hamakin mo ang aking pinaglilingkuran, hindi papayag si Lidimin Canuto. Pwede ninyo akong hamakin, pwede niyo akong pintasan, pero kapag oras na ang pinakadiyos ng kaliwanagan ang inyong yuyurakan, ang iyong pipintasan, humanda ka sa akin. Ha? Kasi hindi ako papayag na pahiyain mo ang Diyos ng aking pinaglingkuran. No? Kasi ganun talaga ang salita ng matuwid. No? Ito ay may sinasabi diyan sa Bible no, ng pamalo ng isang pastol, no? Basahin ninyong maigi diyan. At para sa mga minamahal kong kapatid, Ate Helen Abdul Rajak, ako po ay nakikiusap ng taos puso sa iyo, no? Ako, Ate Helen, handa kitang tulungan, no? Manalangin ka, Ate Helen, kasi katulad ng sinasabi ko at kahit doon sa iba, no? Ang mga yan ay mga sinugo din ang mga yan. Kaya lang dinaig, no? Kaya tulungan natin sila, no? Ipanalangin natin sila at magpasalamat tayo. Katulad ng sinasabi ko, ito bang, sabi ng butiki, ito bang nangyayari sa atin ngayon? Kung tutuusin, no? Lahat yan, alalahanin natin mabuti o masama. No, pinahintulutan ng Panginoon yan. Tayo rin ang sinukat yan, no? Tayo rin, bawat isa sa atin, no? Kaya kahit doon sa iba, ang mahalaga kasi, ano ba talaga ang naging punot doon? Ano ba mga pinaglalaban natin? Prinsipyo ba? Ano ba? Kaharian ba? Pagiging reyna ba? Pagiging ano ba? Ano ba? No? Tapos
sasabihin natin, naglilingkod tayo sa Panginoon, nagtatawag tayo ng Panginoon, pero minsan nawawala tayo sa minsan nawawala tayo sa linya. Kaya, Ate Helen Abdul Rajak, kayong mag-asawa, tama na. Lalo na sa'yo, Ate Helen, no? Katulad ng sinasabi ko sa'yo, saludo ako sa'yo sa tapang mo. Pero, kung meron man mga pagkakamali, ayusin at ituwid, no? Maging maganda tayong halimbawa para sa iba. Kasi, sinasabi natin ng mga sinugo tayo ng Diyos, nagtatawag tayo ng Diyos di ba? Nagtatawag tayo ng Diyos, pare-pare naman tayo nagtawag ng Diyos, no? Kung mangyari man yun, mga viewers, no, ipanalangin ninyo ang, hindi lang sa Ate Helen, no? Ipanalangin ninyo ang bawat isa sa atin na itong laban na ito, spiritual battle na ito, ay lahat tayo ay mapagtagumpayan natin ito, no? At para din sa iba, kung tungkol man lang sa mga accounts na release na yan, no? Gusto kong maramdaman ninyo na wag nating hayaan na lamunin tayo ng sistema ng mga bagay-bagay na yan. Hayaan natin na tayo ang gagamitin ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Hindi yung gagamitin natin ang salita at pangalan ng Diyos. Okay? So, kasi pag hindi mangyari ito, katulad ng sinasabi ko, binigyan kasi tayo ng free will ng Panginoon na sa atin kung saan tayo tatahas ng landas sa mabuti o masama, no? So, may itong mga nangyayari sa atin, panahon ito, may mga kapanahunan, no? Itong pagwiwika ko, pagpapaalala ay panahon pa ng kapahayagan, no? Pero darating ang kapanahunan sa lahat ng kapanahunan. Ito, kapag hindi natin ito mapagtagumpayan ang laban na ito, magkakaroon talaga ng kapanahunan ng kailanman, no? Digmaan ito. Kailanman na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng mundo. Yung grabe yung kagutom. Kaya alam niyo mga mahal kong mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Once na hindi ma-implement itong before the end or itong the end of this year, 2023, asahan ninyo maraming kaganapan ang mangyayari. No? The real Sultanate of Sulu ay wala pong iba ding hiningi sa atin kung hindi manalangin tayo at magkaisa tayo, maibalik ang Maharlika Kingdom, the Kingdom of God. No? Siya ang ating unahing itataas, hindi ang ating mga sarili. Kaya yung mga binabasa ko, no? Sana na-feel nyo yan, no? Sana na-feel nyo yan, no? Na sa halip na magbangayan tayo, nakita natin yung kahinaan ng isa, palakasin natin. At sana yung iba matuto din kasi. Matuto rin tumanggap ng kamalian. Hindi yung, ano ba talagang pinatdulo ng mga gulo na ito? Ano ba talaga? Yung pag-release na yan? Pagiging king, pagiging queen, pagiging princess, pagiging kung ano dyan, pagiging prinsipe. Ano ba talaga pinaglalaban natin? Ha? Ano ba talaga naging, bakit nagkakagulo tayo ng ganito? No? Unang-una, yung iba kasi, nilamon ng kanilang sistema sa mga sarili. Lalo na yung fried chicken na yan. Pag dinaig ka dyan, nako, sablay tayo dyan, no? Kasi alam niyo mga mahal na kapatid, walang perfect, no? Kaya para doon sa mga grupo, ang lagi kong inaano sa inyo, ipanalangin ang bawat isa at sinisigurado ko sa inyo yan. Pagdating ng panahon na yan, tayo rin ang magtutulungan. Kaya nga, 'di ba? Anong sinabi sa atin, no? Ano ba ang pinakadakilang utos? Ang pananampalataya mo ba? Ang pag-asa mo ba o ang pag-ibig? 'Di ba? Sasagutin ko na rin 'yan, ang pag-ibig, no? Because love conquers at all, no? Kaya ano ba ang sinabi sa atin, no? May madadatnan pa kaya ang Panginoon sa muli niyang pagbalik sa atin? No? At ano ang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng tao sa Diyos? Kapighatian ba? Kabiguan ba? Kamatayan ba? No? So mga minamahal kong mga kapatid, no? Pag-isipan ninyo ang sinabi ko, bilang si Lidimin Canuto, no? Ako man din po ay hindi perfect. No?
Marami din naman akong pagkakamali sa buhay. I am not a perfect, no? At yung pag-TikTok ko, wag niyo nang tingnan yung pagiging TikTok ko, no? Ang babaw ng bagay na sasabihin niyo, yan bang nag-spiritual healer? Wala pa kasi ako sa langit, or wala pa kasi ako, pagbalik ko sa aming planeta, wala kasing disco doon. Wala kasing TikTok doon. Kaya banat mo na ng TikTok sa lidimin hanggang nandito pa sa inyong planetang magulo. No? Yes, TikTok tayo, ma'am. Yes, yan ang gusto ko. Na-miss ko kayo dyan. No? Na-miss ko kayo dyan. Promise. No? Ganun yan eh. No? So, mga minamahal kong kapatid, sikapin natin. No? Kaya lagi kong sinasabi, tawag nito, mas binabati ko kayo, no? Sapagkat alam ninyo kung anong tama at mali. Okay? Saan ba yung planeta, ma'am? Alam ninyo, hindi ko na sasabihin kung saan yung planeta. Baka mamaya, gusto niyo pumunta doon, tapos doon na naman magkiklaim ng reyna at doon na naman mag-claim ng hari at mga prinsesa at prinsipe. Mabuti na yung dito na lang kayo sa planetang Earth ninyo, no? Kasi doon, baka mamaya maghasik na naman ng mga lagim dahil dyan sa mga pagiging prince doon, kasi walang princess doon eh. Walang hari-hari doon. Pantay-pantay kasi doon eh. Pantay-pantay doon. Pero, kahit sabihin natin pantay-pantay, kapag nakagawa ka pa rin ng mali doon, laglag ka. Ganun lang yun. No? Tama na yung dito kayo sa mundo ng mga tao. No? At pagdating ng panahon, pagbalik ko doon, katulad ng sinasabi ko, mayroon akong mga nilalang dito sa mundo na mapagkatiwalaan, na may binigay akong palatandaan, at kung kailangan sa araw talaga ng kailangan, hindi man ako mangangako na makakabalik agad, pero sisikapin ko. Kasi lahat ng bagay ay may mga kapanahunan. No? Sa ngayon, nandito pa ako sa mundo ninyo, kaya lang muna, hayag-hayag lang muna, no? Ganun. No? So, alam niyo mga mahal kong kapatid, sikapin natin, ano? Huwag tayong magbanal-banalan. Walang anot sa atin, walang perfect sa atin. Okay? At binabati ko yung mga tao, no? Na marunong tumanggap ng kamalian. No? At sa kabila ng lahat na nangyayari, nandyan pa rin ang tibay ng pananampalataya ninyo. No? At nandyan pa rin, sinisikap pa rin ninyong makatayo, no? Makabangon, no? Palakasin ang bawat isa sa atin. Yan si Ate Helen Abdul Rajak, ipanalangin ninyo, i-pray over ninyo yan. Hindi lang yung iba, pati yung mga nag-ako-ako ng iba dyan, no? Walang ibang maghahari sa atin, no? Sana naunawaan ninyo ang sinasabi ko, at sana yung binasa ko, dahil yun po ang inano sa akin, yun po ang dikta sa akin kanina, at uulitin ko, siguro para mas makilala natin ang ating mga espiritu. Kausapin ninyo si Inang Nini Lamataw Lios, no? Subok ko na rin ito doon sa mga spiritual, subok ko na rin si Inang, no? Dahil ang tunay na ina, magpakaina yan, no? Nagtutuwid ng mali yan. Hindi yung kakampihan mo ang isang mali para lang sabihin na magiging ina ka, no? Hindi. Ang tunay na nagpakaina ay nagtutuwid talaga ng mali, no? Itinutuwid na mamagitan ng mga gulo, no? Hindi yung, ay nako, patawad, no? So, mga minamahal kong kapatid, abangan nyo yung sinasabi ko sa inyo na i-video ko for the first time, no? For the first time, no? Ano ko yan sa inyo, ilalabas ko sa inyo yan, no? Kung sino ang nagtatag ng Maharlika Nation, ilalabas ko yan. Kung sino talaga ang nagtatag ng Maharlika Nation. Actually, ang Diyos naman ng Maharlika Nation, nandito yan, inanda ko yung mga verses dyan. So, maraming salamat sa panonood kay Domingo, kay Bishop Domingo Pilayo Jr., Bishop Domingo Bernal Pilayo Jr., no? Yes, sa langit wala talaga ang beer, promise. Buti alam mo.
At sa langit, walang TikTok doon. Kaya magti-TikTok habang may time. Kay Christopher Pirol, thank you so much. Kay Estrella Alia, true po yan, Lidimin. Kay Ate Fe Olapi, kay Sis Ruth Barangay, Binatak, no? Mga kapatid, mabuhay ang 12 tribes. Okay? Ruhan Ablao, mabuhay Perlas ng Silangan. Mag-ingat po kayo palagi. God bless, Ma'am Lidimin. Charisma Aguilar, magandang gabi ite, no? Good evening din sa'yo, Bibi. Kay Lorna Plaza, kay kapatid na Lorna Plaza, kay Noel Gorospe Rodel, kay Nora Marasigan, no? Kay Josephine Dapon, kay kay mahal na Reyna, Evelyn Vinson Ismio Makutay, no? Mahal na Reyna, no? Abisala, no? Kay mahal na Reyna, kay mahal na Reynang Evelyn Vinson Ismino Makutay, no? Good evening po. Kay Jula Alyasan. Okay, kay ito pa kay Jolpi Abduhasad, no? Talits Kabasag Iniego, no? Sino pa? Okay, sandali. Kay Rinanti Mabalo, kay Ahmad, no? Sir Ahmad Hidayah, no? At marami pa tong iba. Edina Herrera, thank you so much sa inyong mga kapatid dyan, no? Gabing-gabi na, nagngangawa pa rin si Lidimin. Nagngangawa pa rin si Lidimin. Pastilan, Ginoo, no? At para sa lahat ng mga kapatiran dyan, alam nyo na, ngayong Thursday I am coming. Hajula Amil Hasan, no? Kapatid, good evening sa inyong lahat dyan. Okay, this coming Thursday, no? This coming Thursday, no? Abangan ninyo ako dyan, no? Darating ako, hindi para magpakilala na princess ko, no? Queen ko, no? Kung hindi bilang aba ninyong lingkod at isang karangalan sa akin ang makadaong palad ko kayong lahat dyan. No? Alam ninyo, tandaan ninyo lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Kaya mag-ingat tayo kasi maaga pa lang may nalaglag na no? Sa bagay, wala pa naman ng judgment day. Kaya sana, no? Magbago-bago naman. Alam ninyo si Lidimin, ganito lang itong magsalita, no? Nakakatisod nga Sino na naman itong tumawag na ito? Pasaway ito. Sino ba to? Sandali lang. Ay, sorry, no? Hay, nako. Hindi kasi ako marunong mag-DND ng cellphone ko. Dali! Mamaya ka na tumawag. Sino ba to? Hay, Diyos ko. Sinabi na nga, mamaya siya tatawag-tawag pa rin siya. Sandali lang. Ikaw naman Ay, Diyos ko. Patapusin natin. Ay, nako. Sandali. Dali lang mga kapatid. Ay, nako. Sandali. Ayaw pa rin yung tumigil. Grabe siya. Ay, nako. Ay, nako. Ayaw talaga. Ito naman, kapatid na Dante, mamaya ka natatawag. Nag-FB live ako. Pastilan, Ginoo, no? So, mga mahal kong mga kapatid, no? Kapatid na Dan, mamaya ka na tumawag sa akin. Hindi pa ako tapos mag-FB live, no? At, katulad ng sinasabi ko, after nito, hindi na makumpleto ang araw ni Lidimin pag hindi nag-TikTok, no? So, abangan nyo lang TikTok. Lumalaki mga ang muscle ko, Kasi nga, siyempre, mayroong ginagawa, no? Basta, manalangin tayo, no? Mga minamahal kong mga kapatid, no? At ipagpaumanhin ninyo kung nagiging kapintasan ko yung pagsayo-sayo ng TikTok, ganun talaga naging cheerleader kasi ang inyong abang lingkod, kaya hinahanap-hanap ba ng katawan? Paano kung sasabihin ko, yan, mahilig ako ng arnis, no? Paano kung sasabihin ko pala gusto ko mamugbog, di ba? Muntik na.
Muntik na ako may gustong bugbugin. Pero, pinipigilan ni Lidimin. No? Kasi alam ninyo, ay darating tayo dyan. No? Kaya, para doon sa mga minamahal kong mga nag-i-spiritual, physically yan ha, material, spiritual balance yan. Darating ang panahon talagang, kung hindi na talaga dala itong mga kasamaan ng mga tao, baka dumating yung punto na magbugbugan blues ang mga people, no? Pero sa totoo lang, ang pinakamalaking gera, no, sa daigdig, kapag hindi pa magtino ang mga tao, gutom. Isang gutom na kailanman ay hindi pa nangyari sa kasaysayan ng mundo. Mula nang ito ay likain, basahin ninyo sa Book of Pahayag, no? Kaya, hindi naman kami nagkulang na nagpapalala sa mga tao. Ang mga tao wala naman talaga matitigas ng ulo, wala na akong magagawa, no? So balang araw, kaya minsan, no, mayroong ito hindi naman sa paano sabi, oy, ang ganda ng hikaw mo, no? Ang ganda ng necklace mo, ayan, no? Ang ganda ng kwintas mo, ayan. Ito hindi sa pagyayabang. Salamat ka pala sa nagbigay nito sa akin, okay? Alam niyo ba kung anong sign yan? Paypay. O yan, paypay kasi yan. Alam niyo kung bakit? Darating ang panahon, si Lidimin, magpaypay na lang, manood na lang sa mga people, no? Marami talagang tatangis, sigurado ko sa inyo, marami talagang iiyak, no? Kaya get ready talaga kayo, Get ready kayo, no? Kaya kaganina yung sombrero binigay sa akin. Tuwang-tuwa ako kasi sabi ko, oy, magandang sinyalis yan at saka kulay kulay avocado, no? Tapos may nakalagay A to Z, no? That is the code, no? Kudkuran din yan, no? Mula sa umpisa, 'di ba? Ilan bang alphabet? A to Z yan, 'di ba? So walang dito, kung in real life, no, kahit sino pa tayo ang katayuan ng ating mga sarili, no, lahat tayo ay luluhod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no, walang magmalaki sa atin, kaya all in all, sikapin natin na makagawa ng tama sa ating mga sarili. Kanya-kanya man tayong kaligtasan balang araw, kanya-kanya tayong kaligtasan, di ba? Kanya-kanya tayong kaligtasan, kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa gabi na ito, muli, lagi tayong magpanalanginan, no? Ipanalangin ang bawat isa na malagpasan natin ang battle of spiritual at immortal combat. Okay? Kasi sabi ko nga, wala ngang release, di ba? Walang release, 101%. Walang release, no? At saka yung mga IBL na pera na yan, mark my word, yung mga commodities na yan, isa lang kasi ang kapamaraanan, isang palatandaan na lumitaw ang dapat lumitaw. Okay? Lumitaw ang dapat lumitaw. Magtaka ka, marami man yan doon sa mga naghawak ng mga keeper, mga IBL na yan. Kung sasabihin na kay ganito yan, o di kunin mo. O di mo. Marami man yan, di ba? Mismo nga ang mga may hawak niyan, gutom nga Totoo naman. Kahit isang buong warehouse yung mga IBL ninyo, kayo mismo gutom kayo. Bakit? Lahat ng mga commodities na yan, yan po ay paraan lamang, parang pang show up lang yan, no? Palatandaan lang yan, no? Para lumitaw ang dapat lumitaw. Mag-isip kayo mga nagko-commodities, no? Katulad nung isa, nagpalabas pa ng picture sa kanya daw yung ABL. Tapos aawayin pa yung mga taga-bankers. Kahit nga yung mga may mga ABL na budiga, gutom nga yung pera na yun, hindi nga magagamit Subukan mong pagbili yan, kaya hindi man yan hindi man yan magagamit yan. Common sense? Hello, no? Sinasamantala nyo rin ang kahinaan ng pangunawa ng inyong kapwa. Pero ganun pa man, ay kakabasa ko lang baya, Huwag kayong ganyan. Malaki ang pananagutan ng mga tao nagiging sanhi ng pagkakasala. Nako, mga friendship, napunta tuloy sa mga commodities.
Pero yung mga IBL na yan, mag-isip kayo ha, isipin ninyong maigi, no? Sasabihin nila, sa kanila yung IBL, ganito, o di marami pala kayong IBL eh. O, gamitin ninyo. Hindi nyo naman mabibili yan. Subukan yung bumili sa tindahan, hindi naman tatanggapin yan. O, kung marami pala kayong IBL eh, kung marami pala kayong ganyan, o di sana hindi na kayo mangulikta ng, di ba? O, kaya sa mga members, mag-isip-isip din kayo. Punta na naman tayo dito sa mga release nitong mga, alam nyo, yung mga nagpaasa na mag-release, hindi ninyo hawak ang utak ng members ninyo. Magsawa yan, sabi ko sa inyo, kung noon, 3 lang ang pinako, no? Kaya nakapag-isip ako, gusto ko magtayo ng hardware, puro pako ang aking puro pako ang aking ibibenta. Kung noon, 3 lang ang pinako, si Kristo at saka yung 2, no? Baka sa pagkakataon na ito, pag wala kayong marilis ngayong December, kayo talagang ipapako ng mga member ninyo. Sinisigurado ko talaga sa inyo yan. Walang release. Ay, pas sila nag-explain na ako kaganina ha, at ipagpaumanin doon sa iba. No, kung nasaktan kayo doon sa sinabi ko ng paliwanag ko kay ng umaga, I'm so sorry. Trabaho ni Lidimen bilang binigyan, no, ng misyon na ganito, trabaho ko yan. No? Kahit sabihin ng iba, ay hadlukon, magpugot og ulo. Baka mamaya, pati pagsumbali ng manok, di mo magawa. No? At saka, wag ganon, no? Wag tayong magtapang-tapangan ako. Hindi yan pagtapang-tapang, paghayag yan. No? Paghayag. Masakit talaga ang katotohanan, no? Sabi ko nga wala naman akong itinayong ini foundation o ini group, no? Dati nga lumalaban ako mag-isa, ngayon pa na nandyan na yung mga taong naliwanagan. Kaya binabati ko yung mga taong naliwanagan dahil alam na nila kung ang tama at mali. At hindi na sila nalunod sa kumunoy. Mahirap yun ha. Habang nalulunod ka sa kumunoy, binabangungot ka. Aba, mahirap yata yun. No? So, prayer lang tayo, no? Prayer, no? Saan ba ito? Okay? Ano bang sinabi? Sandali. No? Okay? So, isang mapagpalang magandang gabi. Promise, no? Abangan ninyo, no? Meron akong ilalabas na talagang once and for all, no? So, have a blessed good evening sa inyong lahat at abangan ninyong TikTok ko. Charot. Okay? So, gracias. Thank you so much at mag-ingat tayong lahat. Okay? Gracias, sira hayarawon tayo. Sira lafur gani. Inang nini lamataw liyos, kausapin ninyo ha. Baka sakali yung mga espiritu ng iba ay maiayos pa. Ate Helen Abdul Rajak, no? Ako, Ate Helen Abdul Rajak, nasasaktan ako sa nakikita ko sa'yo. Kahit anong batuhan natin, no? Hindi ako nagtanim ng galit sa'yo, ate. Dito at saka sa puso ko, hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Oo, may mga time na magsalita ako na mabagsik, no? Pero, yan po ay bahagi na kung maramdaman mo sana, noon pa kita sinasabihan, Ate Helen, handa naman sana kitang tulungan. Kaso, ang nagsira din sa'yo, no? Ay yung mga taong sip-sip sa paligid mo. Yung mga taong pinaratangan mo na yan ay mga nagtaksil sa'yo. Sa totoo lang, Ate Helen, yan pa ang tunay na nagmalasakit sa'yo. Kasi itinutuwid ka itinutuwid tayo no? Sana, Ate Helen, ang espiritu ng kaliwanagan, katwiran, no? Pagpapatawad sa sarili at pag-ibig ay manatili sa'yo, no? Pinapanalangin kita at sa ibang mga kapatiran, no? Huwag tayong magmalaki kung anong meron sa atin. Kung royal blood ka, ganito ka, no? Ano bang naging punot dulo lahat? Bakit nagbabangayan ng ganito? No? So, I love you, Ate Ellen. Walang halong biro yan. Alam ko matino kang nilalang. Nadaig ka lang. Okay? Nadaig ka lang. Sinabi ko naman sa iyo noon pa. No? Sinabi ko naman sa iyo noon pa. Alam ko ng buong katotohanan. Kaya nga lagi kong sinasabi, 'di ba? Lagi kong sinasabi, 'di ba, hinalimbawa ko, 'di ba?
Minsan ang nangaral ang Panginoong Hesus, ang sabi ng kanyang alagad, Panginoong Hesus, ang iyong mga kapatid at iyong ina ay nasa labas. Ang sagot niya, ang aking mga kapatid at ang aking ina, yaong nakikinig sa akin at sumusunod sa kalooban ng aking ama. Kaya this time, walang kapatid-kapatid, walang kadugo, walang royal blood dito, no? Walang anak ni Pilato dito. Sumunod tayo sa kalooban ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Lalo na higit sa lahat, no? Unahin natin ang katotohanan, ang katwiran, no? Dahil lahat ng bagay ay daragdag sa atin at lagi natin siya ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang lagi nating itataas at hindi ang ating mga sarili. Okay? So isang mapagpalang magandang gabi po sa ating lahat.